May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Ikaw, Bongo. Kumpare taka. Kami, mga dabawin nyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Wait a minute. Alright, welcome back to my channel mga guys. And today's video, eto si Basti Duterte, talagang umalma na sa mga senador. Lalo na kay Bongo, no? Kasi si Bongo naman, parang tahimik lang, wala talaga tayong narinig sa kanya. Ang dami na nangyayari dito sa maisog na mga panggigipit. Yung dun sa nangyayari sa Davao, wala tayong narinig kay Bongo. Kaya, sa tingin ko, kaya umaalma ngayon si Basti Duterte. Ano ba talaga? Tahimik na lang ba kayo dyan? Alright, ito maganda to guys kasi mukhang first time natin na marinig, no? Si Basti. Talagang nagpakita na siya, umalma na talaga siya. Bumanat na siya kay Bongo. At saka sa mga ibang senador din dyan na parang nasabi niya talaga walang maisog. Walang maisog na sa Senado at saka sa Kongreso. Ano na nangyari yun sa mga batos ni dyan, Duterte? Takot ba sila? Yun ang tanong, no? Takot ba kayo, Bongo? Bakit hindi kayo umalma? O kahit privilege speech man lang diyan sa Senado patungkol sa panggigipit na nangyayari. Diba? Wala tayong narinig dyan mga guys. Kaya para sa akin, this is a great betrayal kay Digong. No? Wala naman kasi excuse dyan kung bakit hindi ka magsalita. Diba? Pwede ka naman mag-privilege speech. Diba? Kung hindi ka magsalita, parang may interest ka. Siguro matatakot ka kasi may election na naman na coming. No? Lalo na yung mga ibang senador dyan na who is seeking for re-election this coming, no? Kaya siguro wala tayong naririnig. Well, hindi naman ako nag-judge sa inyo po mga senador, no? Pero sinasabi ko lang totoo. Yun lang pansin namin. Walang nagsasalitang senador patungkol dito sa pagpanggigipit. Lalo na dito sa Davao. Nangyari doon sa Kingdom of Jesus Christ, no? Parang overkill naman talaga yon. Bakit wala tayong narinig ng mga pahayag man lang sa inyo? Kaya medyo umalma na talaga si Basti. Alright? Let's watch this one mga guys. And don't forget to subscribe. May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, ang lehislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera So, lahat ngayon, soft projects, katulad ng isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay
yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga... You have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag na ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga, textbook na scam. Wala. Talaga, pangloloko. Pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority. Lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na tong yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba andyan sa Congress at Senado na yan. Nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position. And you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may
faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun. Tama na, marami pa magsasalita. Pero, you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa mababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. Duterte! 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 Palakpakan po natin muli, Mayor Baste Duterte! And that's it, no? Well, in fairness naman kay Risa, totoo naman yung sinabi ni Baste. Consistent naman siya na oposisyon talaga. Matagal na. Kahit na grabing batikos lang inabot niya doon, no? Pero hindi siya bumitaw. Pero itong mga sakop natin sa Senado, mga tao mga dating sakop ni Duterte, ewan ko ba kung dati ba ang sasabihin natin o sakop pa ba? Sabihin na lang natin na mga dating campaign ni Duterte, tahimik. Wala naman tayong naririnig. Hindi. Talagang makikita natin parang unfair naman. No? Nung time ni Digong, grabe ang praise ninyo kay Digong. Ngayon, ginigipit na si Digong, wala man tayong naririnig. Alright, kayo na bahala dyan mga guys, no? And good luck na again sa Maisog Rally. No, just keep it up mga guys. And we are always here behind you. Maisog. Yes, maisog din tayo dito sa Mindanao. Shout out dito sa mga taga Mindanao. Mga Bisaya ako Bisaya po ako talaga, kaya nahihirapan minsan ako magsasalita ng Tagalog. Alright, thank you for watching.